Wala. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mayaman, mahirap, pare-pareho lang po ang trato niya sa tao. Pag tumingin ng Diyos, kay mayamang ka, ang bango-bango mo, ito naman ay mabaho-baho dahil walang pambili ng sabong mabango, pag tinignan kayo ng Diyos, pareho lang kayo. Ganyan po ang totoo. Pero alam nyo, sa mundo ngayon, mahilig na tayo sa hindi totoo. Ayaw na natin ng totoo. Maaari sabihin sa akin, bakit mo naman sinasabi, Brother Eli? Hindi ba mahilig tayo sa pelikula? Hindi totoo yun eh. Kunyari, mabait siya pero salbahe siya. O, yun namang isa, salbahe pero mabait siya. Ginawa lang siyang salbahe dahil kontrabida siya. Marami na ngayon po sa mundo hindi totoo. Manood ka sa television, hindi na rin totoo. Mga plastic na, marami na, pati bulaklak ngayon, hindi na totoo. Parang totoo pero hindi totoo. Parang alam nyo ba nung araw yung kantang Paper Roses? Tako yung mga kasingitan. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Hindi ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. Holiness is an exact science. Ang Biblia po ay isang exact science. Wala po akong, siguro kung gusto nyong itry, hindi ako naniniwala na ang relihiyon, sabi nyo iba, yan ay karelihiyon, walang kwentang usapan niya. Masya, may naiwan ba sa langit? Tingnan natin kung may naiwan. 3:16. Ang number, hindi mo na pwedeng i-apply 3.1416 eh. Kaya masasabi ko, ang arithmetic man ko minsan, eksakto na, kumakabuse pa. Pero lahat ng kabutihan sa kapwa. Gis 38 ng gawa. Na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya. Basahin natin yung sinabi mo sa Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung pag-aaralan mo ng maayos ito, kapatid na Joselito, gusto ko basahin uli, tignan mo sa isa screen, papapansin ko lang sa'yo. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon sa pamamagitan ng hula. Ang sabi sa hula, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. May panggagalingan yung lalabas sa Bethlehem Ephrata. Lalabas sa akin, sabi ng Panginoon. Ang isa na magpupuno sa Israel. Ang tinutukoy dito si Kristo. Yun. Kaya, yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos na Ama. Bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawan tao? Asan ba siya? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Nung umpisa pala, ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama. So yung Kristo na anak manggagaling sa sinapupunan ng Ama. Yon. Hindi siya yung Ama. Manggagaling siya sa sinapupunan ng Ama. Patunayan natin sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Galing pala siya sa langit eh. Natural, nasa langit ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Sabi niya nung nasa lupa na siya, bumaba ako galing sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban,
kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang Ama. Kaya gagawin niya sa lupa ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Iba yung nagsugo kaysa sa isinugo, kapatid. Ang pagkakamali nung ibang nagbabasa ng Biblia, nung sabihin ng Diyos, ako ang Diyos, liban sa akin walang iba. Pinapalagay nila, yun si Kristo. Mali, yun yung Ama, kung saan ang galing si Kristo. Wala naman talagang ibang Diyos liban sa Ama eh. Sa Kanya galing, pati si Kristo sa Kanya galing eh. Ngayon, bakit sabi niya, iisa lang siya? Bakit ganon? Na sinabi ng Ama, iisa lang siya. Basahin natin ang 10 ng Juan, versikulo 30. Ako at ang Ama ay iisa. Nung narito na sa lupa si Kristo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ano ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa? Kasi galing siya sa sinapupunan ng Ama. Katunayan na yun ang kahulugan nun, 19:4 ng Mateo. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung mag-asawa pala, para sa Diyos, isa lang yun eh. Isang laman eh. Hindi na sila dalawa, isa na lang sila. Magkaiba yun. Babae at lalaki yun eh. Pero isa lang yun sa Diyos. Kasi yung kwenta ng Diyos, iba sa kwenta ng tao. Yung iba, pag nabasa, ako at ang Ama iisa. Ang paliwanag nila, si Kristo rin daw yung Ama. Mali. Si Kristo galing sa Ama. Ba't sila iisa? Kasi galing nga siya sa Ama eh. Parang si Eva, galing kay Adan. Kaya nung pagsamahin sila ng Diyos, balik sila sa pagiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Bakit? Talaga naman si Eva ay galing din kay Adan eh. Galing sa tadyang ni Adan. Basahin natin sa Henesis, Kapitulo 2, versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya pala naman iisa sila eh. Sa original na may talagang galing lang naman si Eva dun sa kay Adan eh, sa tadyang eh. Ganun din naman yung anak ha. Yung anak, galing sa sinapupunan ng Ama. Nagkatawan tao ngayon. Ibig sabihin, siya yung Ama na pumunta sa lupa. Hindi umaalis ang Ama sa langit. Ang Ama laging nasa langit. Hindi nagbabago ng anyo yung Ama. Basahin natin ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa Kanya'y walang pagbabago yung Ama. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nagkakatawang tao. Ang ginamit na termino sa Bibliang Grego is paralagy. Paralagy. Paralagy means transmutation o pag-iiba ng kalagayan. Ang Ama'y walang paralagy, walang pag-iiba ng kalagayan, walang pagbabago, walang transmutation. Kaya yung nagkatawan tao, hindi yun yung Ama mismo. Yun yung nanggaling sa kanyang sinapupunan. Yun ang tinatawag sa Biblia na anak. Anak na galing mismo sa Ama. 13.
ng Juan, versikulo 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Liwanag eh. Alam ng mga apostol kung saan nanggaling si Kristo. Nanggaling siya sa Diyos. Hindi siya yung Diyos na Ama. Siya yung Diyos na anak. Iba yung Ama sa anak. Nanggaling yung anak sa Diyos na Ama. Ang katunayan, si Kristo mismo, galing sa Diyos na Ama, 8:5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang Ama, ang sabi ng Biblia, ang karakteristik ng Ama, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na galing sa Kanya lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa Kanya. Sabi na, siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din siya paroroon. Saan siya galing sa Diyos? Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ang Hebreo 1, versikulo 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, kanino sinabi ng Diyos sa mga anghel kailanman ang salitang ito? Walang pinagsabihang anghel nito, ang pinagsabihan nito si Kristo lang. Sabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya nga tinatawag siyang anak ng Diyos eh. Kasi yung Diyos na Ama, yun ang kanyang ama. Hindi siya yung ama. Ipinanganak siya nung Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, nanganak ang Diyos Ama. Ipinanganak niya yung kanyang anak. Basahin natin ang Awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kaya ang dapat maintindihan dyan, kapatid, may ama't may anak. Na iisa lang sila. Bakit iisa? Kasi yung kanilang kalagayan, yung anak nang galing sa sinapupunan ng Ama. Pero nung maipanganak na siya, meron siyang sariling kalagayan. Kaya kung babasahin mo uli yung 5:2 ng Mikas, sa iyo, Bethlehem Ephrata, lalabas sa akin, lalabas sa Ama, ang isa na magpupuno sa Israel. Yun din ang sinasabi sa Isaias 9:6. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Liwanag nito eh. Sabi ng hula sa mga Israelita, sa Israelita ito naganap eh. Sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay. Aba, iba yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. O, tingnan mo, yung pamamahala pala ni Kristo, may nag-atang sa kanya. O, makinig ka lang, kapatid, Yung pamamahala ni Kristo, may nag-atang sa kanya. Ang pamamahala, maaatang sa kanyang balikat. Maaatang. Di may mag-aatang. Ibinigay sa atin ng isang bata. Hindi yung bata sa kanyang sarili nagpunta. Kundi, ibinigay siya ng Diyos, yung Ama. At yung Ama, yun din ang nag-atang sa kanya ng kapangyarihan ng pamamahala. Basahin natin ang 22:22 ng Isaias. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara,
at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayon, sabi ng Diyos na Ama, ang katungkulan sa sambahayan ni David, iaatang ko sa kanyang balikat. O di may mag-aatang kay Kristo, hindi siyang mag-isa. Iaatang ko sa kanyang balikat. Siya'y magbubukas, walang magsasara. Siya'y magsasara, walang magbubukas. Pinatunayan niyan sa aklat ng Apokalipsis na ang Diyos ang nag-atang sa kanya. Basahin natin ang 3:7 ng Apokalipsis. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yan ang inatangan ng Diyos, yung may susi ni David. Si Kristo yun na tinatawag na banal at totoo. Inatangan ng Diyos ng pamamahala sa kanyang balikat, tinatawag na makapangyarihan Diyos, tinatawag na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito nagkakamali yung mga born again Kung raw si Kristo tinatawag walang hanggang Ama, Ama, siya na nga yung Ama sa langit na gumawa lahat ng bagay. Mali. Yung anak pwedeng maging ama. Tatay ko'y ama ko yun nung magkaanak ako'y ama rin ako pero anak pa rin ako. Hindi ibig sabihin na kung naging ama ako, hindi na, wala na yung ama ko. Hindi ganon. Ang Kristo may ama. Yung ama niya ay ama. Si Kristo naging ama rin. Bakit? Naging anak niya yung mga apostol Basahin natin ang sabi sa 21:5 ng Juan. At sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Tawag ni Kristo sa mga apostol, mga anak Kaya si Kristo, nagtumata yung ama ng mga alagad na sa kanya'y naniwala. Pero it doesn't mean na siya mismo yung ama sa langit. Bakit? Kagaya ng tanong mo kapatid, nung magkatawan tao ba siya, may naiwan ba sa langit? Tingnan natin kung may naiwan. 3:16 ng Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Meron palang nasa langit, nung bautismohan yung anak si Kristo, nasa ilog ng Jordan, kasama si Juan Bautista. Nung mabautismohan si Jesus, nabuksan yung mga langit. Nakita niya yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa mula sa langit, dumadating sa kanya parang kalapate. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sabi ni Mateo, nagsabi yung tinig, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Okay, tamo, may naiwan sa langit. Yun nga yung ama, yung anak nandito sa lupa noon. Hindi siya yung ama, nasa ilog siya ng Jordan Anong katunayan? Sa isang pagkakataon, nanalangin ng Panginoon Sukristo. Sumagot yung ama galing sa langit Akala nga ng mga tao kumulog Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Ayon, baliwanag, Minsan na nagsabi ang Panginoon Kristo, Ama, luwalhatiin mo yung pangalan. At dumating yung isang tinig mula sa langit, nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan, kumulugi ka. Sabi. O kaya naman, sabi nung iba, may isa ikang anghel na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nila alam, yun yung ama na galing sa langit, ang tinig. Kaya iba yung nasa langit, iba yung nandito sa lupa. Sa tanong mo,
Meron bang naiwan sa langit? Meron, definitely. Yung ama kasi hindi umaalis sa langit yun eh. Hindi umaalis yun sa langit. Wala siyang pagbabago, wala siyang transmutation, wala siyang anyo ng pag-iiba't iba. Isinugo niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Ba't sila iisa? Kasi galing si Kristo sa kanyang sinapupunan eh. Kaisa niya yun eh. Kaya nung sabihin niya, ako lamang ang Diyos, walang iba, kasama na si Kristo ron. Bakit? Galing sa kanya yun eh. Hindi mo naman pwedeng ihiwala yung anak sa ama eh. Yung anak ay bahagi ng ama. Gaya rin naman ni Eva ang bahagi ni Adan. Kaya nga natutunan ni Adan eh. Nung ibigay sa kanya si Eva, sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto. Ito'y laman ng aking laman. Sabi niya. Ibig sabihin, ako rin ito. Mamahalin ko ito dahil ito'y ako rin. Mahalin niya si Eva, minamahal niya ang sarili niyang katawan. Yun ang kahulugan nun eh. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayun, pag inibig mo yung asawa mo, biniibig mo yung sarili mong katawan. Bakit? Si Eva kasi galing doon sa katawan mismo ni Adan eh. Yun ang dapat nating maintindihan, hiwaga nung salita ng Diyos doon sa party na yon. Kaya kapatid na Joselito, naniniwala ako na ang Diyos ay iisa. At pag sinabi mo yung iisang Diyos, yun yung Ama. Pero dapat tayong maniwala na si Kristo na bilang anak galing dun sa sinapupunan ng Ama at yung anak niya ang isinugo niya sa lupa. Iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Mayroon ng sariling kalagayan ng anak bukod sa Ama. Meron na siyang sariling kalagayan. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila kasi galing din yung anak sa Ama. Iisa sila sa pagka-Diyos. Sabi nga ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Gaya ng paniwala nung ibang born again. Ang paniwala nila, ako rin ang Ama. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Paano silang iisa? Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisa sila. Si Kristo galing sa Ama. Para rin yung salita doon sa 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Ayun, ang pagiging isa ng ama't ng anak, united one. They are united one. Ang pagiging ama ni Kristo at saka ng ama, they are united in everything. Gaya rin naman ng mga Kristiyano nung una, sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y, marami no? Sila'y maging isa, gaya naman natin. Ang pagiging isa ng ama't ni Kristo, they are united, they are in complete agreement. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag sila'y naingatan sa pangalan ng Ama, para lang silang iisang lahat. Bagaman marami sila, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa rin ang ama at ang anak. Iisa in the sense that they are completely united in cause and in everything. Because the Son came from the bosom of the Father. But the Son is now have a different being from the Father. The Son is the Son and the Father is the Father. That is the reality that we have to understand. Sana naunawaan mo, kapatid na Joselito, at maraming salamat sa iyo. Salamat po. At lipat naman tayo ng Apalit, Pampanga. Si kapatid na Rudy Alamares. Nandun? Apalit, go ahead, please. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Ang magtatanong po dito sa Apalit ay si kapatid na Romlin Portolesa, 16 anyos, isa pong born again. Kapatid na Romlin? Lahat po kasi tayo may mission at vision. Nais ko lang pong malaman kung ano po yung vision ng ADD at ano po yung mission nila. Kung bakit nyo po ginagawa yung bagay na pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga estudyante na hindi kayang makapag-aral sa ibang eskwelahan. Yun lang po. Alam mo, kapatid na Romalyn, ang aming mission at ang aming vision
ay ang mission at vision ni Kristo Jesus. Nung pumunta si Kristo sa lupa, ang mission niya gumawa ng lahat ng kabutihan sa kapwa. Gis 38 ng gawa. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti. Yan At mahirap gawin eh. Yung ginawa ni Kristo, lilibot ka para gumawa ng mabuti. No? Yun ay mahirap gawin ng ibang taong walang tunay na Diyos sa buhay. Kasi para lumibot ka at gumawa ka ng mabuti, tingnan mo yung mga nangangailangan at sa abot ng iyong makakaya'y marating mo yung mga taong nangangailangan, mahirap gawin yon. Yung mga iba, ginagawa yan para ma-publish, for publicity lang eh. Para malagay sa dyaryo, para malagay sa balita. Sa amin, hindi namin ginagawa yan. Ba't natin ginagawa yan? Sabi mo, bakit namin ginagawa yan? Kaya namin ginagawa yan kasi utos ni Kristo yan. Gagawa tayo ng mabuti. Sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Samantalang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Si Kristo kasi yun ang mission niya sa lupa, gumawa ng mabuti eh. Dahil meron dito sa lupa, ang mission naman gumawa ng masama, kagaya ni Satanas. Walang ginawa kundi puro masama. Yung mga ministro ng demonyo, ganun din. Mga tao ng demonyo, puro masama ang ginagawa. Nagda-drug addict, nang hold up, nang nanakaw, nagpapumapatay, nang kakarnap. Yun eh, mga alagad ng demonyo, yung mga yun eh. Pero yun namang mga sa Diyos, ang misyon at ang vision makagawa ng mabuti gaya ni Kristo. Our vision is how we can bring people closer to God. Paano namin mahihikayat ang tao na malapit ang tao sa Diyos, magtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, at matuto rin na gumawa ng kabutihang natutunan namin. That is our vision. Dahil yun ang vision at yun ang mission ng ating Panginoong Kristo. Ba't namin ginagawa yan? Not for anything else. Ginagawa namin yan dahil sa pagsunod kay Kristo. Sabi niya, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. I hope that answered your question, kapatid na Romalyn. Maraming salamat sa pagdalo. Salamat po, kapatid na Romalyn. Meron po tayong kanya-kanyang mga interes sa buhay eh. Di po nawawala yon. Kaya lang, siguro kung makakapag-advise kami ng isang bagay na mahalaga, sana po sa tao, sa mundo, ang ating priority yung bagay na pangkaluluwa. Ang atin po ngayong sosyedad, ang kanyang, there is a very big vacuum in our society, in our way of lives, pagdating po sa tinatawag na spiritualism. Marami po ngayon ang mga ideolohiya, mga paniniwala, na alam mong mali. Mali. Outright mali. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Huwag po kayong magagalit. Sa susunod pong mga oras, kung tatagal kayo ng 2 o 3 oras, mag-uusap po tayo ng totoo. At gusto ko po kayong i-acquaint o bigyan ng eye view or bird's eye view sa pag-uusap na ukol sa totoo. Ang totoo po kasi isang pag-uusap na walang nire-respeto kundi yung totoo. Regardless of our standing in the community or regardless of our profession, yung totoo yun. Yung totoo, hindi po yun maaaring magkaroon ng reserbasyon para sa kahit kanino. The truth does not respect persons. The truth respects the truth only. Pakinggan nyo sa 2:11 ng Roma, ganito ang ating mababasa sa Hiligaynon.
Kay ang Diyos, walay ginapasulabi sa mga tao. Ayan. Sa English, ang sabi ron, For for there, there is no respect of persons with God. Pagka po pag-uusap ang Panginoon Diyos, pag totoo, kahit na ba mayor ka kung mali ang ginagawa mo ano magagawa natin? Dahil ba mayor ka, iaatras ko na yung totoong sasabihin ko. Siyempre, pag totoo, totoo. Huwag po kayong magagalit mga kapatid. Gusto ko lang ipakita sa inyo na although mahirap tanggapin yung totoo ko minsan, it hurts. No? Pero totoo yun eh. Under any condition, we must accept the truth as the truth. Walang pagbabawas, walang camouflaging, o kaya lalagyan mo ng, alam nyo, yung cosmetic sometimes, nakakapagpaganda yan eh. Yung teacher ko, ang ganda-ganda nung pumasok sa school. Inabutan kami, nag-ano kami yung, meron ho kaming rehearsal sa field. Mamayang konti, biglang dumilim, umulan. Pagkaulan, umangit na yung teacher namin. Kasi nakatis siya nakatis yung buhok na ginaganon, yung ginugulo nung araw, uso yun eh. Tapos nilalagyan ng spray net, malaking malaki. Tapos naka-eyebrow pencil siya. Nung umulan na malakas, punas, di niya nalalaman, wala na pala siyang kilay. Lumabas, ang pangit eh. Nawala yung mga makeup eh. Yon. Ang totoo po kasi, totoo yun eh. Kahit sabihin kong pangit ako, totoo naman yun eh. Diba? Ang nagsabi lang namang maganda ako, nanay ko eh. At yun naman talaga ang katangian ng mga ina. Kahit pinakapangit yung anak niya, maganda pa rin ang anak niya. Hindi ba ganon? Pero sa iba, hindi maganda. Pero sa nanay, maganda. Ibig ko lang pong sabihin, yung totoo, wala pong nirirespeto yun. Parang Diyos, God has no respect of persons. Ibig sabihin, baka naman ang maisip nyo, ang Diyos hindi marunong gumalang sa tao. Yung salitang, God has no respect of persons, He is not a respecter of persons. Impartial siya. He does not practice partiality. Na pag mayaman ka, iba ang trato sa'yo. Pag mahirap ka, para kang baliwala. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mayaman, mahirap, pare-pareho lang po ang trato niya sa tao. Pag tumingin ng Diyos, kay mayaman ka, ang bango-bango mo, ito naman ay mabaho-baho dahil walang pambili ng sabong mabango, pag tinignan kayo ng Diyos, pareho lang kayo. Ganyan po ang totoo. Pero alam nyo, sa mundo ngayon, mahilig na tayo sa hindi totoo. Ayaw na natin ng totoo. Maaari sabihin sa akin, bakit mo naman sinasabi, Brother Eli? Hindi ba mahilig tayo sa pelikula? Hindi totoo yun eh. Kunyari, mabait siya, pero salbahe siya. Yun namang isa, salbahe, pero mabait siya. Ginawa lang siyang salbahe dahil kontrabida siya. Marami na ngayon po sa mundo, hindi totoo. Manood ka sa television, hindi na rin totoo. Mga plastic na, marami na, pati bulaklak ngayon, hindi na totoo. Parang totoo, pero hindi totoo. Parang alam nyo ba yung araw yung kantang Paper Roses. Tako yung mga kasingitan ko eh. Po kayong bibig nila. Yung mga bata, wala yatang alam doon sa mga kanta na yun eh. No? Pero, totoo pong merong paper roses. Merong totoong roses, pero merong paper roses. They seem to be just like the real roses. But there's something in the real roses which cannot be imitated by the paper roses. The paper roses. What? The scent. The scent is not there. Although it may look like a true rose, but the scent is not there. Ganun lang yun, mga kapatid. Eto po. Kaya ko sinabi sa inyo na ang tao ngayon, ang ating society, marami nang hindi totoo sa atin. May totoo eh. Ang isang totoo, eto po. Ito, isang totoo ito. Kahit po hindi kayo naniniwala yung iba, totoo ito eh. Alam niyo kung ba totoo ito? Siguro alam niyo ang bansang Amerika, mga kapatid,
ay 200 taon na po mahigit ang konstitusyon ng American government, ng American society. Lahat po ng presidente ng Amerika, naniniwala po dito eh. Ang katunayan dito, sila sumusumpa eh. So help me God. Kung mahigit pong 2,000 ang relihiyon sa mundo, 3, 4, 5 lang ang hindi naniniwala sa Biblia. So kung pag-uusap totoo, ito po totoo ito. This is a generally accepted fact. That the Bible contains the truth about God, about soul, about spirituality, about anything that is true. Ang totoo, pati siyensya, nandito na po eh. Oh, Brother Eli, ang Diyos po ba ang gumawa sa tao? O tayo ba'y nag-evolve? Did we evolve or were we created by God? Sabi ko, we are created or we were created by God. May batayan. Di ba? O kumakanta ka, anong batayan? When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Pag magkakanta ka, dapat marunong ka ng Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Re, Pa, Pa, La, Ti, Ti, Do, Mi, Sol, Sol, Re, Pa, Pa, La, Ti, Ti. When you the notes to sing, you can sing. Pag alam mo pala yung nota, mag-aaral ka music, anong pag-aaralan mo? Di ba do, re, mi? Mag-aaral ka arithmetic, anong pag-aaralan mo? Di ba 1, 2, 3? Mag-aaral ka ng grammar, anong umpisahan mo? Hindi ba ABC? May batayan eh. Lahat may batayan. Pagdating sa relihiyon, ang batayan, Biblia. Ang salita ng Diyos, tinatanggap lahat ng mga pastor ang Biblia. Huwag kayong magagalit. Unang-una, sabi ko sa inyo, ang arithmetic may batayan eh. Dapat marunong ka nung addition, subtraction, multiplication, and division. 4 times 4, 16. 16 divided by 4 equals 4. So may relasyon pala yung division at saka multiplication. It will be just something like a play of numbers. Ang arithmetic po, eksakto. Di po ba? Arithmetic is an exact science. Pagdating sa Biblia, eksakto rin ang Biblia. Mas eksakto sa arithmetic. Naniniwala kayo, ang Biblia, may daladalang arithmetic o mathematics na eksakto? Babasa po. Sa 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Here is wisdom. Sabi ng Biblia. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. And his number is 666. Tanyo, ang Biblia eksakto eh. May arithmetic eh. Mas eksakto pa nga sa arithmetic ang Biblia. Kasi sa arithmetic, pumapaltos din tayo. Siguro may mga nag-aaral naman dito. Hindi ba, to find the circumference of a circle, kailangan mo, alam mo yung diameter multiplied by pi.